Kasi hindi lahat maglilingkod. Merong mga tao na deboto sa kanilang relihiyon, yung kanilang paglilingkod, hindi para sa Diyos. Para kanino? Para sa sarili. In fact, yung mga namamanata, ito, take note, baka tayo kasama dito noong unang panahon. Yung mga namamanata, bakit sila namamanata? Para sa Diyos? Para kanino? Para sa sarili. Bakit? May hinihiling. Hello? Ba't sila namamanata? Para makatanggap ng biyaya. Tayo, yung sinabi, let us have grace. Sa atin na yung biyaya Kaya kung meron mang dahilan kung bakit tayo maglilingkod, it's because natanggap na natin. At bilang pasasalamat, naglilingkod tayo na harinawa maging katanggap-tanggap. At magiging katanggap-tanggap lang ito kung meron itong reverence and godly fear. Kaya yung chapter 2 verse 12 ng Philippians, yung ating pagsunod na we have always obeyed. Take note yung salitang always. Since the day that we believed in Christ, yun yung naging umpisa ng ating pagsunod sa Diyos. Kaya, isang palatandaan na nakakilala tayo sa Lord, na pumilala tayo sa Lord, natanggap natin yung biyaya ni Lord, yung ating pagsunod sa Kanya. At yun yung reason kung ba't nandiyan ka. Yun yung reason kung bakit babalik-balik ka. Yun yung reason kung bakit nabe-bless ka sa preaching. Bukod sa naiintindihan mo to, every time naiintindihan mo, nakukundik ka, nakakatulong sa'yo, lumalago ka. Nabe-bless ka ba? Makakaasa ka, the more na nabe-bless ka, the more makaka-bless ka ng iba. Yun yung ibig sabihin ng rights. Hello? That you may be blameless and harmless. Kaya nagiging mabuting kapitbahay ka. Kaya nagiging matapat na kaibigan ka. Darating sa point na may mga ibang kaibigan kang iiwanan ka. Sa kadahilan ng kadalasan dialogue, nagbago ka. Tama? May kaibigan ka bang iniwan ka na? Alam niyo, darating ka sa punto na may mga kaibigan ka na bukod sa iiwanan ka, may mga kaibigan kang iiwanan mo. Kasi hindi sila nagiging pagpapala sa buhay Kristiyano mo. Tama? So, how can we assure na yung paglilingkod natin ay magiging katanggap-tanggap? Actually, iikot yung mensahe ko dito sa Philippians chapter 2. Simula sa verse 12 hanggang verse 16. The dialogue of an acceptable service unto the Lord. Ito yung dialogue ng isang taong naglilingkod ng katanggap-tanggap sa Diyos. May nagtuturo ba sa likod? Meron? Okay. What are the three dialogue of the person who is serving God acceptably? Kung ito yung dialogue mo,
makakaasa ka, yung paglilingkod mo, katanggap-tanggap. Okay? First dialogue. Katanggap-tanggap sa Diyos ang ginagawa mo kung ang dialogue mo ay, number 1, I will do my part. This is responsibility. Hindi ka lang Kristiyano, na Kristiyanono. Kung hindi ikaw ay Kristiyano, who takes responsibility? You do not fulfill your responsibility to become a Christian. No! You fulfill your responsibility because you are a Christian. Dialogue ng acceptable service. I will do my part. Alam niyo, every time may napapakinggan tayong pangangaral, palagi yung pangangaral is urging us to do something. An acceptable service will always declare, that's my job, I'll do that. Hindi ka nagtuturo ng iba. Ay, siya ano yan? Si ano yung pinapatungkulan ni Pastor? Patingin nyo, acceptable service yung every time makakapakinig ka ng preaching kung sino-sino pinagtuturo mo. Acceptable service demands that we do our part. Kaya, ano yung dialogue? I will do my part to the best of my ability. Sa mahigit yun, sa verse 12. As you have always obeyed. You heard the message? Do it. Obey it. At hindi ako exempted doon. Kaya nga madalas ko sabi sa inyo, kung tinamaan kayo, nasaktan kayo sa message, hindi lang kayo. Lalong-lalo na ako. Ako yung unang-una. And we have no option but to kasi what's the whole issue in the matter of Christian life? What's the whole issue? Let us consider, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and do His commandments. Why? For this is the whole duty of man. I will do my part. Kasi kung meron mang ine-expect ang Lord na susunod sa Kanya, sino? Oh, alam mo na. Yung anak niya. Tama? Kaya hindi ka sumusunod para maging anak. Hello? Sumusunod ka dahil ikaw ay? Oh. Tama ba? Kaya huwag niyo ipagkamali na yung I will do my part. Ibig sabihin, may bahagi ako sa kaligtasan ko. Wrong! Wala tayong bahagi sa kaligtasan natin. Pero kung tunay kang ligtas, mapapatunayan natin. Tama? Hello? So what's the dialogue? I will do my part. Ano yung dinuktong ko? Duktong ko na lang yun. To the best of my ability, I will do my part faithfully. I will do my part consistently. I will do my part joyfully. Hello? May sinabi sa James 1:22 eh. Pakita mo ina. James 1,
Ito yung dialogue. Kasi every time nakakapakinig tayo ng sermon, nakakapakinig tayo ng mensahe, ng exhortation, ano dapat ang right response? Let's obey. Be doers of the word and not. Yan yun. Kasi hindi na-preach yung na-preach para mapakinggan lang. Hindi. Na-preach yung dapat ma-preach para ating sundin. Tama? Kasi kung hindi, sino linoko mo? Kasi para kaninong kabutihan yung napakinggan natin? Para kanino? Para kay pastor? Of course, kasama si pastor dun na dapat sumunod. Hindi ako exempted dyan. Kung meron mang unang sinabihan yan, nung pinag-aralan ko yan, ako yung unang pinagsabihan. Hello? Huwag kang puro kinig lang. Ang sabi sa talata, sumunod. I will do my part. And as we do our part, we will do it with fear. Yan yung sinabi sa verse 12. As we do our part, we will not do it in the presence of the supervisor. In the presence of the one watching. No. Yung sinabi sa verse 12, kahit walang nakatingin. Tama ba? Yung mga matitinong empleyado, hindi mo kailangang bantayan. Yung matitinong empleyado, magtatrabaho ng matino yan. Kasi matino yan. Kaya, hindi mo maiwasan na kinagigiliwan yan. Bagamat kinaiinggitan yan. Kasi feeling nila, paborito ka ng boss. Eh bakit ka paborito ng boss? Eh matino ka eh. At dahil matino ka, napagkakatiwalaan ka. At dahil matino ka, hindi ka basta-basta pwedeng pabayaan. Ano gagawin mo sa taong matino? Alagaan. Hello? Kaya nandiyan ka na rin lang sa simbahan, nakikita mo yung kagandahan na nangyayari sa simbahan. Huwag mong sirain. Makiisa ka. Ano yung dialogue? I will do my part. Ako yun yung promise ko sa Lord. Lord, I will do my part. At the pastor, I will do my part until my departure. I will do my part until I depart. At seryoso ako ron. Hindi, pag sinabi ko yun, hindi dahil sa nagdadrama lang ako. Hindi. Seryoso ako ron. Ha? Sabay tayo? I will do my part until I depart. Work out your own salvation with fear and trembling. Pag matino ka, na lingkod ng Lord, bukod sa magiging blessing ang buhay mo sa mga taong nakapaligid sa'yo, yung blessing ng Lord hindi lalayo sa'yo. No good thing will He withhold. Alam niyo yung stand ko pagdating sa prosperity gospel.
Kasi prosperity gospel, yun yung incentive nila palagi sa buhay Kristiyano. You want the blessing of the Lord? Magbigay ka! At ang dami mga ipinagagawa. Pero tayo, hindi yun yung habol natin. Hindi yun yung habol natin. Ang habol natin, makagiliwan tayo at matuwa ang Panginoon sa atin. I-bless niya tayo o hindi yun yung habol natin. Pero may pangako sa atin. Bigay mo buhay mo sa Lord, hindi kanya pababayaan. Kaya yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Kadalasan, ginagamit ng prosperity gospel yan, na parang yun lang yung buhay Kristiyano. Yung all these things shall be added. Kaya nakafocus sila doon sa blessing, wala na doon sa giver. Sa atin, ang emphasis sa atin, paglilingkod na matino. Paglilingkod na katanggap-tanggap. Kaya yung napakahalagang katanungan, yung bang paglilingkod ko katanggap-tanggap? Ang dami ko na ginamit na example. Gas-gas na yung ibang example ko. Diba? Naglilingkod ka na rin lang, maglingkod ka na ng tama. Tama ba? Meron bang paglilingkod na hindi tama? Ang dami. Gusto nyo magbigay ulit ako example? Wag na. Pero sa totoo lang, gusto natin maging makahulugan, makabuluhan ang ating paglilingkod. Kapatid, maglingkod ka mula sa puso. Seryosohin mo yung paglilingkod mo. I will do my part. Bakit napakalaga nitong dialogue na to? Kasi maraming naglilingkod sa Lord, I will do my part in my own way. Kaya hindi nagiging acceptable service. Maglilingkod ako kung kailan ko gusto. Maglilingkod ako sa paraan na gusto ko. Regardless kung nasusunod ko ba yung sinasabi ng salita ng Diyos o hindi. Maglilingkod ako sa panahon na gusto ko, kung kailan ko gusto, at kung paano ko gusto. Whatever happened to the will of God? Hello? I will do my part. Naisip nyo ba? Pag sinunod mo ang ipinag-uutos ng Diyos, anong magiging epekto sa atin? Bukod sa ibe-bless ka ng Lord, yung no good thing will He withhold from them that walk uprightly. Sino yung sumusunod sa Diyos? Them that walk uprightly. Kasi, kaya naging upright yung pamumuhay niya, kasi sumunod siya. Hello? Iigiba ang buhay niya? Hello? Kaya siya magliliwanag. Kaya siya magiging blessing. Tanong, may nabe-bless ba sa buhay natin? Hello? Kasi acceptable service demands that we be the kind of servant that we should be. Na tayo bilang lingkod, unang-una, tayo ay nagiging katanggap-tanggap sa Kanya.
Meron bang dahilan para hindi tayo maging katanggap-tanggap sa Kanya? Meron bang dahilan? Yes. Kung may kasalanan sa buhay natin. In fact, ano sabi ni Haring David? If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Bakit siya hindi makikinig? Bakit hindi niya maririnig? Kasi meron tayong nasa buhay natin na hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya hindi niya napansin palaging emphasis natin dito pagsisisi. Why? Kasi pinupus natin ang bawat isa sa atin na tayo'y mamuhay na maging katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya yung pagsisisi, yun yung unang hakbang para maiwanan natin, mabitawan natin, matalikuran natin ang anumang kasalanan ng ginagawa natin. Kasi as long as yakap-yakap natin yan, huwag mong asahan, magiging katanggap-tanggap ka sa Kanya. Hello? Hi. Kaya hindi lang matumal yung blessing eh. Sa isang, sabi niya, Kristiyano siya. Eh, ba't ganun, Pastor, hanggang ngayon? Naghihirap pa rin ako. Not that I'm advocating prosperity gospel. It's just that, dapat kahit paano, maalaman ang buhay mo. Tama? Hindi mo kailangan maraming pera para maging maligaya. Hello? Yun lang nakakaraos ka, yun lang wala kang sakit, yun lang mapayapa ka. Nakakatulog ka ng mahimbing, naghihilik pa. Magangang kalooban. Kasi yun lang may kasalanan na iniingatan, ang bigat ng buhay. At yung tao na ganun yung kalagayan, kahit kanino sumama yan, kahit kanino mapasama yan, nandadamay. Hello? So may punto ba itong acceptable service? Kapatid, hindi lang natin pinag-uusapan yung paglilingkod sa loob ng simbahan. Ang pinag-uusapan natin dito, yung buhay natin na isinusuko sa Panginoon na nagiging pagpapala. Kaya yung tanong natin, yung bang aking paglilingkod, katanggap-tanggap sa Kanya? Hello? I will do my part. Pero aminin natin, kung meron mang problema sa paglilingkod natin, alam na natin. Bakit hindi natin ma-maintain na yung paglilingkod natin is acceptable? May problema ba? Ano yung problema? Kasi hindi tayo maging consistent. Ito pa, masaktan na yung masasaktan. Mas consistent pa tayo doon sa pagiging inconsistent natin. Hello? Pastor, hindi ka nakaka-encourage. Bakit? Sinabi ko bang gusto ko mang-encourage? Kasi malibang ma-discourage ka muna, masaktan ka muna, at harapin mo yung problema, walang say-say, ito pinag-uusapan natin. Why? Kasi dapat mag-decide tayo, magbabago ko. That's doing our part. Tama?
Sa ngayon, sa tingin nyo, itong first point natin, is this your dialogue? Are you doing your part? Come to think of it, kumusta na yung buhay natin? Maligaya ka ba sa buhay mo? Hindi nga, pastor. Bakit? Ha? Hopefully, pagkatapos ng mensaheng ito, makapag-decide tayo. I will do everything para maiayos ang buhay ko at maging kaaya-aya at katanggap-tanggap ako sa Panginoon. Hello? Hi. Meron akong gustong 1 Timothy chapter 4, Ina, verse 6 to 9. Kasi yung work out your own salvation with fear and trembling. Kumbaga sa buhay Kristiyano, ano pumapasok sa isip niyo pag narinig niyo yung salitang workout? Workout. Ay yung mga millennials yan. Gym. Kasi, ba't ka pumupunta sa gym? Para mag-workout. Tama. Oh, ito tanong. Bakit yung gym pa ng gym, ang ganda na ng katawan? Hindi siya pumupunta ng gym para magpaganda ng katawan. Nagpupunta sa gym para ma-maintain niya yung magandang katawan. Take note of the word, maintain. Hello? Punta tayo. 1 Timothy chapter 4. Verse 6. So, ano yung ginagawa natin sa pag-aaral natin? Siguro narinig nyo na ito before. Kasi pastor, paulit-ulit. Si Pablo ba? Hindi. Ayan o. If thou put the brethren in remembrance of these things. Bakit usually kailangan paulit-ulit? Ha? Kasi madalas nakakalimot tayo. Ha? At si nanay, kaya nagiging makulit, na paulit-ulit. Kasi minsan, lalo pa pagka hindi nagagawa, yun dapat gawin. Yun na nun. Kasi sabi lang, inulit na naman. Ibig sabihin, hindi pa ginagawa, gawin mo na. Kasi, pag susunod na uulitin niya ulit yan, baka may kasama ng tiyaw yan. Tama. Tapusin mo na. Kasi, ito ang problema ng mga millennials. Millennials pa ba kayo? Hindi na. Kasama ba kayo doon? Kasi ako, kasama ako sa millennium. Kasi tingnan nyo, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine. Whereunto thou hast attained.